Welcome to Donmar TV News Channel. Okay guys, magkomentaryo lang tayo dito sa SMNI News na tungkol kay Bongbong Marcos, isang netizens na nagtanong kay BBM about na kumakalat ngayon sa social media about misinformation, disinformation sa social media na lumaganap na ang mga fake news. So, sabay-sabay nating panoorin at magkomento tayo dito guys. Mr. Marcos, paano niyo po kami maikayat ng mga kabataan upang magtiwala sa uri ng inyong gobyerno o pamamalakad upang maglingkod o makisali sa nation building or pagpapatibay po ng ating bansa ngayong laganap po ang misinformation at disinformation? Siguro ang pinaka maganda para medyo maiwasan yung mga lumalabas na hindi tama ay kailangan kami din ay hindi kami gumagawa ng fake news para alam ng tao lahat ng aming sabihin ay totoo. Alam niyo guys, tama talaga si Bongbong Marcos dito kasi yung mga kalaban ni Bongbong Marcos lagi namang naninira sa kanya. Yung mga tax, yung mga gold, lagi siyang tinitira. So talagang masasabi natin yung iba dyan, matatawag nating mga paninira lang at matatawag na fake news. About this fake news na mga kumakalat, hindi gumagawa si BBM dyan. Kasi ever since, hindi naman siya nang-aaway ng kanyang mga kalaban sa eleksyon, di ba? So, tumpak ito sa mga gaya nilang Isko, Leni Robredo, na insecure kay BBM na lagi na lang pinunaan nila si Bongbong Marcos. Pagka na gano'n, pag may nakita ka, paano mo malalaman? Pag I'm sure netizen ka, I'm sure nasa social media ka, paano mo nalalaman na fake news yung nakikita mo, yung binabasa mo? Bali po, pag nalalaman ko pong once sa fake news po yung nababasa ko, once na wala po akong facts na pinanghahawakan po, walang matibay na source po na pinanggalingan. Netizen na ang nagsabi niyan, di ba? Na silang Isko at saka Leni Robredo, lagi nilang tinitira si Bongbong Marcos na wala naman silang pinanghahawakan na ebidensya. Diba? Puro lang mga hearsay. Yun nga ang mahirap hindi mo talaga makontrol. Hindi mo makontrol yung internet. Kahit yung mga nasa Amerika, kung saan-saan, ay lahat ng ginagawa nila kasi laganap din yung fake news doon sa kanila Pero kagaya sa'yo, kailangan sa palagay ko, yung kredibilidad ko, sarili ko, ay pagagandahin ko. Dahil sa isang politiko, importante yung kredibilidad ng isang politiko. Di ba? Kagaya nila Bongbong Marcos, kapag nag-speech na siya, tingnan natin ko ang kanyang expression at saka yung kanyang credibility as a person. If talagang maunawaan natin at talagang hindi matatawag natin na totoo talaga ang isang politiko. May ibang politiko naman dyan na kahit putak ng putak, wala ng kredibilidad. Kagaya ni Trillanes. Diba? So, that's one of an example na putak ng putak, wala namang ebidensya, kaya bumababa yung mga kredibilidad nila. Senator, para sa akin opinion ko lang to, Senator Gordon. Para sa akin, yung pagtira niya kay Pangulong Duterte, hindi ko masasabing lahat totoo yan. Wala nang kredibilidad si Gordon, di ba? Sasabihin, unang-una, wala kayong naririnig na fake news sa akin. Ang daming sinisisi sa akin na correct.
ever since Bongbong Marcos, never yan nag-fake news. Diba? Naawa na nga ako kay Bongbong Marcos eh. Kasi hindi ito nang aaway ng ibang kandidato. Napalitan daw namin ang kasaysayan ng Pilipinas. Tignan naman ninyo kung saan nangyari yun. Wala naman na kami sinasabi na nagsisinungaling. Kaya yun. Yeah, how many years nang tinitira itong si Bongbong Marcos? Okay? He is growing up na laging binabatikos because of what happened to his parents. Diba? So, kawawa ito si Bongbong Marcos. No? Di ito, never siyang tanim ng galit sa kanyang mga bashers. No? Ang sigurong unang hakbang para magkaroon ka ng kredibilidad at malalaman ng mga netizens kagaya mo na pagka meron isinulat o may sinabi. Yan kasi guys, noon, nag-people power. To the point na sirang-sira ang mga Marcoses, di ba? How did the Marcoses gain back the trust of the people? Yan ang tanong. And why did the Dilawans ay sirang-sira na ngayon? Di ba? Noon, ito yung si Bongbong Marcos, sila Ferdinand Marcos, ito yung mga Dilawan, sila Ninoy Aquino. So biglang gumanon, middle. Then siniraan itong si Ferdinand Marcos, biglang gumanon. They left Malacanang, sirang-sira na ang pangalan ng mga Marcoses. Ang Aquino, nandito na sa taas. Ngayon, recently, in 2016, after Noynoy Aquino stepped down from the president, pagkatapos ng kanyang termino, gumanon. Duterte, yung mga Marcoses, tumaas yung kredibilidad, bumaba ang mga Dilawan. Again, ngayon, ang mga Marcoses nasa taas na. Bumaliktad. Ang mga Dilawan nasa baba na. Diba? So, bakit nangyari yan? The real reason for that is the credibility of a person or a leader. No? Like sa mga Dilawan, especially si Noynoy Aquino, siya lang naman ang nakasira ng kanyang kredibilidad. Diba? Kasi paasa siya sa, like for example, yung SAF 44. Pinaasa niya. Diba? Akala ng mga namamatay na SAF 44 na ipaglaban sila. Pero hindi ipinaglaban ni Noynoy Aquino. So bumagsak yung kredibilidad ni Noynoy Aquino. Then the Marcoses, especially si Bongbong Marcos, patuloy na in good faith and in good heart, patuloy lang na humble, patuloy na nagiging totoo sa taong bayan, so, nag-boost ang kanyang kredibilidad. So hanggang ngayon, wala na. Sa survey, taas talaga si Bongbong Marcos because he is very consistent when it comes to yung messaging niya sa mga tao. Talagang authentic, totoo, at hindi plastic, talagang walang bahid na paninira, kagaya ng iba. So, you paint your own color. Marcos, si BBM, painted his own color. This mga Dilawan and the rest, Leni Robredo, and the rest of mga sirang-sira na mga Dilawan, like sila De Lima, sila Trillanes, they also painted their own color. So, lesson yan, no? If you want to be believed by people, set up your high standard when it comes to your credibility. Ay,
totoo yan. Kasi hindi nagsisinungaling yan. Hindi gumagawa ng fake news yan. Walang troll yan. Walang ganun. Yun ang unang paraan. Tapos, aasahan talaga namin yung talino ng ating mga netizens. Dahil ang maganda naman sa internet, kahit na kung minsan may lumalaganap na fake news, ay ang mga netizens naman ay maraming pupuntahan na pwedeng sources of information. Kaya kailangan talaga ay turuan natin ang ating mga kababayan na mag-research. Tignan. Kaya pagka nagtatanong sa akin sa social media, tatanong tungkol, usually maraming tanong yun tungkol sa ama ko. So sasabihin ko, sinasabi, ano ba talagang nangyari? Ano ba? Kagaya sa sinabi ni Mayor Isko na about the 200 billion, no? Isko, tira ng tira, walang research, di ba? Before you banat the candidate, you research. That's what I am trying to explain sa last vlog ko about Mayor Isko, di ba? So matatawag si Isko na nag-stick ng mga fake news. Ano ba, bakit ba ganito? Ipapaliwanag ko. Pero lagi kong tinatapos yung usapan, lagi kong sinasabi, basta't wag lang kayo maniwala sa akin. Dahil ama ko yan eh. Siyempre kakampi ko siya. Kaya magbasa kayo ng iba, Alam mo, ito si BBM, how fair siyang magsalita. Sabi niya, wag kayong maniwala sa akin. Kasi sa reality, anak siya ni Ferdinand Marcos. So, expected yan na magtatanggol siya sa kanyang tatay. Di ba? If na, merong interview, if merong mga medias. So, syempre, tatanggol yan siya sa kanyang tatay. Yan ang sinasabi niya. Pero, if you think na I am biased to my dad, sa kanyang tatay, or nagfe-fake news ba siya para lang matanggol ang kanyang tatay, sabi ni Bongbong Marcos, if ayaw niyong maniwala sa akin, if you think that I'm nagpakalat siya ng fake news, then you research, sabi niya. Diba? Huwag kayong maniwala lahat sa akin. You research on the internet about my father. After that, you conclude kung siya ba ay karapat-dapat paniwalaan at merong kredibilidad. So, believe talaga ako kay BBM that in that question. Magtanong kayo doon sa, halimbawa, yung mga bata. I mean, not question. Believe ako sa kanyang mga explanation. Talagang hindi siya bias. Magtanong kayo doon sa mga ninuno nyo, doon sa mga lolo nyo, doon sa mga magulang ninyo na buhay noon. Ano Fair ba talaga ang buhay noon, nung panahon ni Marcos? Kanyang answer is very Yun fair. Yun ang sinasabi ko. Kaya may advantage, may disadvantage kasi may fake news. Pero may advantage dahil yung fake news madali naman i-check. Kasi lahat, hindi kagaya ng dati. Ang titignan mo lang yung dyaryo, pakikinggan mo lang yung radyo. Ngayon may social media na. Lahat kaya ng library sa buong mundo pwede mong pasukin. Okay? Kaya sirang-sira yung Ferdinand Marcos dati kasi dyaryo lang at mainstream media ang paniniwalaan ng mga tao. Wala pang social media noon. Diba? So, talagang God is good. God is good. Talagang lumabas talaga ang katotohanan. No? Alam kong inaapi sila noon. They really is very battered when it comes to bashing noon because of fake news, misinformation and disinformation of the mainstream media and the newspapers that are against the Marcoses. Okay. Lahat ng mga luma na report pwede mong basahin. Kaya yun ang aasahan na lang natin na unang-una ang sarili mo
ay hindi nakikihalo diyan sa gumagawa ng fake news para ang taong bayan ay madali kang paniwalaan pag meron kang sasabihin. At siyempre, mautak naman kayo mga bata. Maalam naman, kabisado naman ninyo yung kabisado naman ninyo yung social media. Yung mga anak ko, pagka may lumabas, sinasabi ko, totoo ba yan? Isang lang, sabi niya, hindi, galing ito doon sa dati, pareho lang ito mga sinasabi. Kaya umaasa tayo sa ating mga, na ating mga matitino na mga netizen. And karamihan naman ng mga netizen gusto lang talaga malaman ang katotohanan. May katanungan pa ba? Oo, okay na. Sige. Follow-up question po, kamusta po si Sandro Marcos? Di ba? So, yun na guys. Yun na ang explanation ni BBM. So, huwag basta-basta tayong maniniwala sa mga balita, mga misinformation at disinformation. We as netizens of this country should research before talagang i-fact check natin if totoo ba talaga ang lahat ng mga balita. Okay? So, hanggang dito na lang guys. It's already 2:33 a.m. in the morning. So, dito lang tayo. Nag-decide akong mag-vlog sa balitang ito kasi para naman makakomentaryo tayo sa I'm interested with this kind of topic na misinformation, disinformation na mga fake news sa social media because against tayo sa mga kumakalat na balita na fake. Okay? So, subscribe and hit the notification bell sa aking channel so that you will be updated with the talagang totoong mga balita. Okay? So, like and share this video guys. So, ganito na lang. God bless and good more night everyone.